Low mic check. Low, low. Low, low. Low mic check. Low. Yun, magandang hapon po. So, kumusta kayo? Pakitapik ko yung mga katabi nyo. Kumusta kayo? Gusto kayo. Hallelujah. Kumusta yung ating isang linggo? Masakit daw aking likod. Kanina, pagpasok ko ng simbahan, hanggang sa natapos, pare-pareho kayo lahat ng presensya. Lahat kayo pagod ng isang linggo. Ano ba pinanggagawa natin ng isang linggo na ganun yung pagod nyo? Pagdating ng linggo na to, parang wala kayo sa mga sarili ninyo. Limang Ano yung araw, walang pinanggagawa tulog. ninyo? Ha? Limang araw po, sir, walang tulog. Bakit walang tulog? Bakit pagod na pagod tayo? Hallelujah! Akala ko ba kapahingahan natin yung ating Diyos? Pero ngayong linggo na to, sabi ko bakit? Ano kaya nangyari sa bawat isa? Sobrang pagod ng mga kaluluwa ninyo. Hindi lang kayo pagod. Pagod na parang wala kayong lakas, parang gumapang na lang kayo papunta sa simbahan ngayong linggo na to. Bakit kaya? Ano bang nangyari sa atin? Kumusta tayo ng isang linggo? Hallelujah! Sabi ko, huwag ko na lang sana sansinin. Pero ang bigat sa puso. Kasi pantay-pantay lahat. Hallelujah! Pero purihin pa rin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagod nyo ngayong linggo, nandito kayo. Hindi ko man alam kung bakit kayo napagod, bakit gano'n yung presensya ninyo, hindi ko alam yung buhay ninyo. From Monday to Saturday hanggang kaninang umaga, pero talagang naramdaman ko yung pagod ninyo. Okay lang mapagod, basta huwag huminto. Magpahinga lang tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! At nawa, yung mga pinagdaanan natin ngayong linggo na to, ay patuloy na maging kalakasan natin, no? Parang, alam mo yun, yung parang sundalo na pagod sa gera, pagod na pagod sa kung saan man. Pero, alam ko na kaya niyo yan kasi hindi naman ibibigay ng Panginoon yung pagod na yan kung hindi nyo kakayanin. Alam niyo ba kung bakit naramdaman ko yung mga pagod ninyo? Tanongin niyo po kung bakit. Wow! Galing akong prison ministry kahapon. Namigay kami ng gift giving doon. Pagpasok ko doon, yung presensya nila doon kahapon na sobrang malungkot, sobrang pagod, dinala nyo hanggang dito ngayon. Kahapon nasa prison kami ng kalahating araw. Naramdam. After ilang years, bago ako nakabalik sa kanila, naramdam ko yung lungkot nila, yung bigat nila, yung mga kaabalahan nila, yung mga kahirapan nila. And then sabi ko, Lord, nawa pagpalain mo itong mga tao to. And pagdating ko dito sa church kanina, ganun din yung presensya ninyo. Hallelujah! Kaya pa? Kaya. Sure. Kakayanin. Amen. Iba yung kaya pa sa kakayanin. No? Kapag kayang-kaya pa, marami ka pang energy. Pero pag kaya na lang, talagang ginagapan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hallelujah! Pero ano't ano pa man, ay kailangan natin maging malakas, maging matatag. Kasi wala naman tayong ibang pagpipilian, kumbaga maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi wala namang ibang totoong Diyos maliban sa Kanya. Diba? Hallelujah! So bago tayo magsimula, manalangin tayo. Tikit natin ating mga mata. Hallelujah! Panginoon, nakikita mo, Panginoon, Lord God, yung kaabalahan, kabalisaan, Panginoon, Lord God, ng bawat isa. Lord, alam ko na hindi lang ako yung nakakaramdam nito, nakakakita nito, Panginoon, Lord God. But Lord, ang spiritong pagod na pagod, Panginoon, sa buong isang linggo, ay patuloy mong nakikita, Panginoon, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, gisingin mo, Panginoon, ang mga spirito ng bawat isa, Panginoon, Lord God.
ng linggo na to, Panginoon, Lord God, ay i-renew namin yung strength namin, yung courage namin, Panginoon, yung faith namin, Panginoon, yung trust namin sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin kaya sa sarili naming mga lakas, Panginoon, sa sarili naming mga gawa. Lord, alam ko, Panginoon, na ang isang linggong nakalipas, Panginoon, Lord God, ay may mga bagay na nangyari sa amin na nakaagaw ng atensyon namin, nakahati ng atensyon namin, Panginoon. But Lord, sa lahat ng bagay na yun, Panginoon, nawa, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasang magpatuloy sa iyo, Panginoon, Lord God. Hindi lang ngayon, Panginoon, hindi lang bukas, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, Lord God, na naabutan mo kami, Panginoon, Lord God, na handa, Panginoon, Lord God, at matibay sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit sa iyo ang buhay, ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na kung saan sugatan, Panginoon, nahihirapan, Panginoon, nabibigatan, Panginoon, na Lord, ikaw, Panginoon, ang Diyos na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, Lord God. Sa hapon na to, Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritual na puso, na isip, pangunawa at pangintindi sa iyong mga salita, Panginoon, upang patuloy na ikaw, aming Diyos, na maging kalakasan namin sa araw-araw, Panginoon. Lord God, binabalik namin na lahat ng papuri pagkasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, magandang hapon ulit. Nakaya na ba? Mga bata. Ngayong hapon na to ay kung kayo may nangyari sa inyo sa isang linggo, kami rin naman pastora. Dahil hindi pa natatapos yung aming pinagdadaanan or challenge sa aming anak. At hanggang ngayon ay kailangan pa namin ipatest si Judah ng 4 na test para malaman namin kung cancerous ba yung bata. Kaya kung pagod kayo, pagod din kami. Pero sa kabila ng lahat, patuloy natin pupurihin ang Panginoon. Hallelujah! Mabigat, nakakalungkot, pero tulad nga na masabi ko nakaraan, wala namang ibang totoong Diyos natin mapaglilingkuran siya lang. At sa hapon na to, ang title natin ay Pagiging Handa, kasabay ng ating pananampalataya. Hallelujah! Pag sinabing handa, awit. Diba? Pag sinabing handa, ready ka. Pag sinabi namang ready ka na, ibig sabihin, lahat ng aspeto sa buhay mo ay handa ka. Handa ka kung ano man yung mangyari. Handa ka kung ano man yung mangyari. Handa ka sa lahat ng panahon. Kapag ka handa ka, kapag ka may bagyo, naka-impake ka na kaagad. Yung mga importanteng gamit, nire-ready mo na. Kapag ka may baha, ready ka na pwede kang anong gagawin mo kung ano man yung mangyayaring tubig na umakyat. At ang pinag-uusapan nating handa dito ay kasabay ng ating pananampalataya. Hallelujah! At sa 1 Peter pa rin tayo. Sabi dito sa 1 Peter 5 verse 6 to 10, sabi sa 6, kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. 7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. 8, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at umaaligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. At balik tayo dito sa 3 verse na to, bago natin sundan yung 9 to 10, pakabalik pastor sa 6. Sabi nga dito, kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ano bang tinutukoy dito? Ano bang sabihin dito? Magpakumbaba tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Lahat tayo ay may mga kung naramdaman ko na lahat tayo ay pagod ngayong linggo na to, paano tayo magpakumbaba sa Diyos? Aminin natin yung mga bagay-bagay na ginagawa natin. Kanina, kahit praise and worship kanina, mabigat pa rin talaga. Sabi ko nga, Lord, may pagkukulang ba ako kung every Saturday wala ako dito, hindi ko na-check sila? And habang tinitignan ko ang bawat isa, may kabigatan din. Sabi ko, hindi lang pala yung praise and worship,
hindi lang pala yung lahat kami, ay lahat ng nakaupo, lahat talaga tayo. Sabi ko nga, Lord, kanina, Lord, patawarin mo kami as a church kung bakit ganito yung presensya namin ngayon. At pag sinabi dito, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Tinitignan natin o nakikita natin na, Lord, alam namin na nakikita mo yung buhay namin, patawarin mo kami. Lord, alam ko na sa isang linggong ito, alam mo yung laman ng puso ko, yung ginawa ko. Lord, patawarin mo kami. Kasi kung lumalapit tayo sa harapan ng Panginoon, pero pareho lang yung preference natin, yung laman ng puso natin, laman ng isip natin, maaaring niloloko lang natin yung ating sarili. Hallelujah! Masakit aminin, pero totoo nangyayari sa atin. Magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos. Kapag sa noong unang panahon, kapag may hari or may taong lumapit sa hari, ang ginagawa niya, lumuluko siya. Para basbasan siya, patawarin siya, kailangan siyang patungan ng kamay ng hari. Hallelujah! Nakuha niyo senaryo? Kailangan. Pinapalalahanan tayo ng Panginoon sa hapon na to na kailangan din natin magpakumbaba deep sa heart natin na may kaagaw yung Panginoon sa buhay natin. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam na ramdam ko. Hindi ko naman alam kung anong ginagawa niya sa isang buong linggo. Pero sa hapon na to, gustong ipaalala ng Panginoon sa atin na magpakumbaba tayong lahat sa kailalim ng kanyang kapangyarihan. Aminin natin na meron umagaw sa presensya ng Panginoon sa buhay natin. Sabi sa 7, kaya ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. So kanina, magpasailalim na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sa 7, ang sinabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ibig sabihin, lahat pala ng kabigatan natin ngayon ay sa kabalisahan pala yun. Balisa ka sa pag-provide sa family mo, balisa ka sa pagod sa trabaho mo, balisa ka sa pag-asikaso na kung ano-ano. Kaya pala tayo nanghihina or kaya pala ganun yung naramdaman ko kanina kasi lahat tayo may kabalisahang nangyari ngayong linggo na to. Pag sinabing kabalisahan, anong ibig sabihin nun? Nanghina ka, nag-alala ka, may kabigatan ka, lahat. Nabisi ka, tama, nabisi ka. Lahat ng kabalisahan na yun, tandaan natin na everyday, kung hindi natin pinapalakas, pinapalalim yung pananampalataya natin, lalamunin at lalamunin tayo. Hallelujah! So lahat ng kabalisahan natin ay patuloy doon nating ibigay sa Panginoon. Lahat ng pag-aalala mo sa kalusugan, sa kung ano man yan, sa pamilya mo, sa sarili nyo, sa lahat ng bagay, ibigay doon natin sa Panginoon. Ipailalim natin sa pangyarihan niya. Hallelujah! Lahat. Lahat ng bagay. Wala tayong ititira. Sapagkat siya ang magmamalasakit sa inyo. Kasi, kapag kaapektado ka na ng problema mo, sa sarili mo, manghihina ka, sino yung tutulong sa'yo? Ibang tao? Sarili mo mismo? Hindi nila kakayanin yun. Ang makakatulong nun sa'yo, tanging ang Diyos pa rin. Siya lang ang magmamalasakit sa iyo. Bakit? Lahat ng kabalisahan natin na hindi yan mapapalitan ng pera, ng masarap na pagkain, magandang kinabuhay. Tanging ang Panginoon lang yung makaka-fulfill yan. Sabi nga kanina ng kanta, di ba? Karapat-dapat siyang purihin, sambahin. Di ba? At may word doon, nakalimutan ko yung lyrics, pero feels, ano yung mami yung word na, ano yung pao? Yung stanza na yun, pakibanggit nga yung feels. Ha? Panghuli ata, pero may feel doon sa word. So, yung makakapunan sa atin, tanging ang Diyos lang talaga. Diba? Lahat tayo ay nanghihina, pero
may panahon din tayong kumuha ng kalakasan sa Panginoon. Hallelujah! Sabi sa 8, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Bakit? Kasi kapag kinabalisa ka ng unang tatargetin yan, yung pag-iisip mo, hindi ka na nakapag-isip ng maayos, pakiramdam mo mas kailangan mo unahin tong bagay na to kaysa sa Panginoon. Halimbawa, kapag ka-busy ako, pag nagbabasa ako ng Bible, ang bilis kong matapos. Kapag may gagawin ako, na parang excited ako, gustong-gusto ko itong gawin na to, kapag nagdi-devotion ako, ang bilis matapos, minamadali ko yung pagbabasa, nagsusulat na lang ako kaagad ng reflection ko, kasi may gusto akong gawin ibang bagay. Hallelujah! Kapag kinabalisa tayo, ang unang hindi maayos sa atin yung pag-iisip natin. Pansin nyo kapag nagmamadali kayo, nakakalimot kayo ng ibang bagay. Pag doon na kayo sa malayo, bukas ba yung, nasarado ko ba yung pinto? Nalang ko ba yung gripo? Napatay ko ba yung ilaw? Pansin nyo? Kasi kapag balisa tayo, talagang yung pag-iisip natin, magdududa na tayo, manghihina na tayo, lahat na, mapasok na parang ang computer, kapag maayos yung pagtatakbo nito, maganda, smooth, di ba ang bilis? Pero kapag yung computer napasok ng virus, hindi na siya magpapunction ng maayos. Kapag yung kabaligsahan natin nagiging virus na una sa kaisipan natin. Kaya sinasabi dito, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Hallelujah! Bakit? Lahat ng mga kabalisahan mo, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, unang sa isip mo yan, papasok. Gagawin ko ba to? Ito ba yung gustong gawin? Ano? Lahat yan sa isip. Sa isip lahat, naglalaro lahat ng bagay niyan. Hallelujah! Kapag yung isip mo na-occupy ng bagay na yun, susunod yung katawan mo, susunod yung actions mo. Kaya pinapaalalahanan tayo dito na magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Lord, ito ba yung makakapagluwalhati sa'yo? Lord, ito ba talaga yung pinapagawa mo? Lord, ito ba talaga yung will mo? Imagine mo, nag-thank you Lord ka, pero hindi mo sigurado kung will ni Lord yun. Nag-assume na lang tayo. Hallelujah! Kapag naalala ko, nung magkasama kami ni Pastora sa sasakyan that time, nag-chat sa akin yung youth lead, kasi compassion child ako eh. Pag sinabi compassion child, pinaaral ako ng simbahan. Simula elementary, high school, and college. And alam ni Pastora na gustong-gusto kong magturo doon. Kumbaga, pagbabalik ng gratitude sa kanila, sabi ko, Mami, gusto kong magturo para man lang makabawi ako. And alam ko sa sarili ko na may gift ako of teaching. And lalo pa tuturuan ko mga college. And alam ni Pastora na desire ko yun. Sabi niya, oo nga, Daddy, okay lang naman, Saturday naman. One time, nagdadrive ako, biglang may nag-text sa akin. Sabi niya, Jem, gusto mo bang magturo? Magpasa ka ng resume mo para maging formal na pwede ka nang magturo. Nung nalaman ni Pastora yun, sobrang saya ko. Sabi ko, Mami, magtuturo na ako. Di ba ito yung pinagpipray ko? Di ba ito yung gustong-gusto ko? Pero that time, hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Hindi ako nagpadala sa feelings ko na ito yung gusto ko. Nag-isip ako ng ilang araw. 3 days or more. And sa pag-iisip ko ngayon, alam kong para din kay Lord yung gagawin ko. Pero na-realize ko na may mga mabibitawan ako para kunin yun. May kailangan akong bitawan para kunin yun. Kasi kakain siya ng oras ko. Hallelujah! And kahit alam ko sa puso ko na pinag-pray ko yun, na-desire ko yun, hindi ko tinanggap. Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba yung pinapagawa mo? Mag-focus lang ba ako dito o pagsabayin ko to? Kung that time ay nagpadala ako, alam ko na yung isip ko mahahati. Tayo ba, kapag may bagay bang dumating sa atin, pinag-iisipan ba natin? O tanggap na lang tayo ng tanggap? Pinapractice ba natin na, Lord, will mo ba to? Or
Gusto ko kasi to, kaya Lord, maging will mo na rin to para sa akin. Kailangan pag-isipan natin lahat ng bagay na pumapasok sa buhay natin. Kasi kapag nagmamadali tayo sa mga desisyon, sa mga bagay-bagay, hindi natin nakikita yung tunay na liwanag. Hallelujah! Hindi ako yung may sabi ng yung Bible. Hallelujah! Ulitin ko. Magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo. Sabi dito, kapag ka maayos na yung pag-iisip mo, kasi binigyan mo ng panahon na i-reveal sa'yo ng Panginoon yung tunay niyang will sa'yo, maayos na pag-iisip, bakit mo kailangan at magbantay kayo? Hallelujah! Kaya pala magkaroon tayo ng dapat ng maayos na pag-iisip kasi kailangan natin bantayan yung ano. Sino yung kailangan natin bantayan? Yung kapitbahay ba natin? Yung katabi ba natin? Kamag-anak ba natin? Sino yung kailangan natin bantayan? Ang sarili mo mismo. Hallelujah! Magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo. Pag sinabing magbantay kayo, lahat tayo bantayan natin yung sarili natin mismo. Hindi yung ibang tao, kung sino-sino man yan. Sapagkat, bakit daw natin kailangan bantayan yung sarili natin? Sapagkat ang diablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at umaaligid-aligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. Hallelujah! Sino dito yung dahil may Facebook naman tayo lahat, no? Lahat tayo may Facebook, no? May cellphone naman tayo. Sino dito yung nakakabalita na nagpo-post yung Palawan News o Palawan Radio na magnanakaw, ako na ng CCTV. Napapanood nyo? Yes. Ano nakikita nyo sa kanya? Nagnakaw na ba kagad o umaaligid-aligid muna sa bahay? Akala ko sabi niyo, lumigid eh. Talagang mababato yung aligid-aligid yung sabihin, nagro-ronda-ronda. Di ba? Sabi dito, magbantay kayo sapagkat ang diablo na kaaway ninyo. Ibig sabihin, binabantayan yung sarili nyo para hindi mahulog sa diablo. Hallelujah! Lahat ng magnanakaw, bago magnakaw, ano naman sila, roronda-ronda. Lahat ng magnanakaw sa bangko, kung napapanood nyo sa mga movie, may mga sila? May mga spy or may mga lookout. Diba? Para saan yung lookout? Yung lookout nila, hindi naman yun yung magnanakaw sa bangko, ilalagay nila sa kanto halimbawa para pag may dumaang pulis, bilisan nyo dyan, may pulis na. Diba? Lookout. Tayong mga Kristiyano ay laging binabantayan ng diablo. Kaya kailangan mong bantayan yung sarili mo. Halimbawa, sino dito yung nagtitimpla ng calamansi juice? Sino dito nagtitimpla ng calamansi juice? Kapag yung dalawang bagay nagtitimpla ng calamansi juice, kapag yung calamansi, pipigain niya, kukutsarahin niya yung buto. Di ba? Yung dalawa naman, habang pinipiga, sinasala yung buto. Bakit kaya ayaw niyong inumin yung buto? Mapait. Kaya sinasala ninyo. So, pagka maayos yung pag-iisip ninyo, nababantayan yung sarili niyo, nasasala niyo yung pumapasok sa buhay niyo, teka lang, hindi ka para kay Lord, huwag kang magpanggap, hindi ka para kay Lord, o hindi ko nag-glorify si Lord sa bagay na to. Oops, teka lang. Oy, saglit lang. Kumbaga, kayo ba kapag may taong nakilala kayo, magiging kaibigan nyo kaagad, magtitiwala kayo kaagad? Hindi! Imagine nyo, ako kilala lang namin ni Dave. Dave, uy, ako pala si Dave, ako pala si Jem, pauta mo, 1.5. Papautangin niya ako agad, hindi! Pero kung magkaibigan na kami ni Dave, bago ko siya mahihirapan. Bakit? Sinasala natin kung sino yung tao, ano yung mga bagay niyo sa buhay natin, kung papapasukin ba natin o ano. Kaya yun yung makahalagahan na pinag-iisipan muna natin yung lahat ng bagay sa buhay natin. Hallelujah! Kasi binabantayan natin na baka yung mga bintana na yun, hallelujah, kapag may bahay na ninakawan, ano yung unang hinahanap ng mga investigador? Kapag may bahay na ninanakawan, ano yung unang hinahanap ng mga investigador? Fingerprints ko, blood. Pwede, ano pa? Kung saan pumasok. Ano yung fingerprint kung hindi mo naman alam kung saan pumasok, di ba? Saan pumasok? Anong hinahanap nila? Halimbawa, kung dito sa bahay na to, may papasok na magnanakaw, hahanapin ng mga investigador kung saan part yung nasira. Di ba?
Halimbawa, yung part na to ay may nasirang bakal dyan, nilagari. Kasi dyan pumasok. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Panginoon sapagkat para hindi tayo mapasok ng kaaway sa buhay natin. Hallelujah! Para malaman natin kung talagang kalooban ito ng Diyos sa atin. Sapagkat ang diablo na kaaway natin ay parang leon na umaatungan at umaaligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. Kaya kapag may bukas sa atin na pinto na hindi na tayo aware, doon pumapasok yung kaaway at doon tayo nanghihina. Ang bahay na mga light materials lang, ang unang pinakalaban, bukbok. Sino dito nakaranas ng bukbok? Hindi sa mukha, sa bahay. Kapag tinignan mo yung kahoy na to, buo pa siya sa labas, di ba? Buo pa siya, brown na brown pa siya, pero ang loob nito, sira na ng bukbok. Di ba? Hindi na matibay, may daan na ng mga bukbok, mga anay. Pero pagdating sa labas, okay na okay siya. Pero pag sa loob, bukbok na pala, hindi na pala matibay. So as Christians, kailangan talagang tinitignan natin yung aspeto ng buhay natin. Kung dito ba tayo pinapasok, o pwede bang pasukin to na pwede makapaghina sa atin spiritually. Kaya may mga bagay na inaantay ng Diyos na ma-discover natin or at some point alam na natin pero kailangan nating tapalan, kailangan nating ayusin para hindi na tuloy-tuloy pagkabulok. Kapag ka may 10 kamatis dyan, may bulok na isa, ang gagawin, itatapon yung isa kamatis. Kasi kapag hinayaan mong mabulok, yung nabubulok na kamatis, kasama ng siyam, lahat yun mabubulok. Hallelujah! Kaya kailangan tanggalin. Again, nakita natin sa salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng maayos na pag-isip. Kasi kapag maayos ang pag-isip natin, kailan ba tayo nagpa-check up kami? Nung Saturday, Friday yun, nakikita namin yung anak namin, maliit na yung sugat na. Ang nakalagay doon sa dalawang doktor pa kasi yung magre-read ng biopsy niya. Sabi ni Mami sa akin, Daddy, alam ko na ito yung sinasabi ng doktor, TB talaga siya. Kasi paulit-ulit sinasabi ni Dr. Del Rio. Ako naman, bago kami nagpa-check up, sabi ko, Lord, tanggap ko na na TB to. Kung 6 months to 9 months na gamutan ng anak namin, Lord, ikaw na bahala. Pinagpasa Diyos ko na. Ready na ako. Doon na, nasa Adventist na kami, talagang prepared na ako as tatay kung ano yung gagawin to, 6 to 9 months, napapainumin yung gamot, yung araw-araw na gamot ni Judah para sa TB niya. Nung pagpa-check up namin kay Dr. Del Rio, sabi niya, confirm po ito Mami at Daddy, may TB po si Judah. Sabi ko, thank you Lord, tanggap ko na. Pero sabi niya, pero hindi po ako magdidesisyon ng gamot. Ibigay niyo po doon kay doktor ganito. Pagdating kay Dr. Dalingding, bago kami pumunta pala kay Dr. Dalingding, nagpa-check muna kami kay Judah sa autism niya. Grabe, natatawa na lang kami kasi sa pag-interview ng anak namin, alam niyo ba sa sobrang daming komplikasyon ng anak namin, daming kulang, yung papel na sinusulatan kung ano yung kailangan gawin ni Judah, wala nang space. Punong-puno na. Sinisingit-singit na lang ng doktor, ito ka pala, ito ka pala, Talagang sabi ng doktor, Mami, Daddy, check lahat ng anak niyo, So, na-classified siya as level 3. And thank you Lord kasi natanggap ko na. Pero nung nakita ko yung papel, punong-puno, tapos si Doc may sinusulat pa, pati yung pipirmahan niya sa part na yun, nasusulatan niya pa sa diagnosis sa anak namin. Sabi ko, hi Lord, bahala ka na talaga. And bumalik kami sa Adventist. Pagbalik namin sa Adventist, prepared na yung sarili ko na TB na siya. Pero pagpa-check up namin, sabi ni Dr. Dalingding, Daddy, Mami, kailangan niyo pa siyang i-undergo ng 4 pa na test. Kasi baka cancerous pa yung bukol ng baby. Ang unang pumasok sa akin, kanina ready na ako na TB yun, at least hindi na mas malala. Para na naman ako binuhusan ng malamig na tubig. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw na yung manguna sa buhay namin, sa battle namin sa anak namin.
At sabi ko dahil yung pera namin cash siya lang dun sa pang-check up namin that day. Sabi ni Mami, Daddy, wala na tayong cash, pero punta tayo ng co-op. Sabi ko, magkano yung babayaran namin? 5K kaya to 6K? Sabi ko, sige Mami, baka magawa natin ng paraan yan. Nagpunta siya ng co-op. Tapos pinatotal niya yung test, kasi sa Manila pa. Pagdating niya, pag nakahiga-higa ako sa sakyan, ang una niyang binungad sa akin, dati ito yung resibo ng total nung gagastusin sa test, almost 24,000 pa yung test. And thank you Lord, dahil sa kabila ng lahat ay alam namin may plano yung Panginoon sa buhay namin, sa anak namin. Sabi ko nga, Lord, talagang Christ the Healer Church, talagang binibigyan mo ng emphasize sa buhay namin yung pasanin na Christ the Healer Church as a church. Kumbaga parang walang pinakamabigat na susubukan dyan, yung head muna pababa. Hallelujah. At sa kabila ng kabigatan na yun, para akong pagod na pagod yung Friday na yun, pagdating ng Sabado, pumunta kami ng prison. At sa akin naman, bumisita lang ako doon. Ngayon, yung leader nila doon, nagsalita. Sabi niya sa mga kasamahan kong pastor, sabi niya, ito po si Pastor Jem, yung spiritual father namin dito. Napayuko ako, tapos may kirot sa akin na kahit ako pala ay nasaktan, napagod kahapon, hindi nila alam yun kasi nasa priso sila, nakakulong sila. Pero tinitignan nila ako as father of faith nila. Hallelujah! Kaya patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. No? Kasi yung mga pananampalataya ninyo, maaaring deep inside, pagod hirap na kayo. Pero may mga nakatingin tao sa inyo. May mga tao nakatingin sa inyo na, buti pa si nanay. Nag-church sila every Sunday, nandiyan na sila. Buti pa si Dave. Buti pa itong magkapatid na si Jerel at si Ian. Buti pa si Uncle Kim. Buti pa si Dayan. Buti pa si Pau. Buti pa sila. At some point, kahit na nahihirapan tayo sa faith na meron tayo, may nakatingin pa rin mga tao sa atin. Kaya ingatan natin yung pananampalataya natin kasi may mga taong nakatingin sa atin. At the same time, pinapaalalahanan tayo na magbantay tayo sa mga sarili natin kasi ang diablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaaligid-aligid. Pansin mo, kapag na-busy ka sa bagay na to, yun yung gagamitin ng kaaway para mawalan ka ng focus para kay Lord. Hallelujah! Pansin niyo yan? Kaya sabi sa 9, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Nakukuha niyo yun? Sabi kanina sa 7, ay ibigay ninyo sa Diyos, magpakumbaba tayo. Sabi naman sa 7, yung kabalisahan natin, diba? At sa 8 naman, sa 8 naman, magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip, bantayan natin ating mga sarili. Pagdating sa 9, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Ang sinabi dito, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, hindi sinasabi magpakatatag kayo sa inyong pagtatrabaho, pag-aaral, magpakatatag kayo sa inyong negosyo, hindi. Magpakatatag kayo sa inyong kalusugan, hindi. Magpakatatag kayo sa kung ano man. Hindi, pinapalalahanan tayo na lahat ng kabalisahan mo, lahat ng yun, ay patatagin mo ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Pag pinatatag mo yung inyong pananampalataya, labanan ninyo siya. Tulad ng nalalaman ninyo, dumaranas din ng ganyang kahirapan ang mga kapatid ninyo sa buong sanlibutan. Lagi mong tandaan na kahit nahihirapan ka ngayon, marami tayong nahihirapan. Hindi lang ikaw. Kung sumasakit yung tuhod mo, hindi ka makalakad, may arthritis ka, o kung ano pa man yan, tandaan mo na ibang tao, putol yung paa. Nagugutom ka man paminsan-minsan, tandaan mo yung iba na walang makain. Hirap na hirap ka sa pag-aaral mo, pagod ka sa trabaho mo, tandaan mo yung iba, naghahanap pa rin ng trabaho. Tandaan mo yung iba, hindi nakakapag-aral. Nakapapagod ka sa pamilyang meron ka, ang gulo, ganyan-ganyan, tandaan mo yung iba, ampon sila.
Lahat ng kapaguran mo, may sakit ka man, pero yung iba, naghihingalunan. Hallelujah! Yung ating pananampalataya na kailangan nating patatagin, bakit? Yun yung ating panlaban. Di ba? Labanan ninyo siya. Kung babalik tayo ng isang verse, sabi sa 9, 1 Peter chapter 4, sabi sa 1 Peter chapter 1 and 4, yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayong man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Hallelujah! Yung mga, yung mga nagtitiis, ito sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ang hirap kayang magpatuloy sa pananampalataya mo na ang dami mong pangangailangan. Ang ibig sabihin, kinakalimutan mo yung sarili mong desire. At hinahanap mo na yung panglangit o pangmakadiyos. Kapag ka naghihirap ka dahil pinaglalabanan mo yung mga bagay-bagay na to, kasi mas gusto mong pahalagahan yung Panginoon sa buhay mo, pinapakita mo lang na tumatalikod ka na sa kasalanan. Hallelujah! Pero kung wala kang bagay na pinagtitiisan, nagtitiis ka sa hirap ng buhay, sa hirap ng trabaho mo, sa lahat ng hirap na yan, nagtitiis ka. Halimbawa, may exam. Lahat tayo magtitiis mag-review. Totoo? Bakit tayo magtitiis mag-review? Kung magpupuyat ka, maaantok ka, pero sige lang magre-review ka kasi may exam. Pero kapag ayaw mo mag-review, ang tendency kinabukasan mangungopia ka na lang. Kasi mas mabilis yun. Mas madali yun. Anong isasagot mo kung hindi ka nag-review? Wala kang may isasagot. Kaya kahit anong biga mo ng utak mo, ano na nga ito ha? Paano malalaman mo yung sagot? Hindi ka na nag-review. Tapos nag-pray ka pa, Lord, gabayan mo ako sa exam na to. Eh anong ipapaalala sa'yo ni Lord? Hindi ka nga nag-review. Diba? Diba parang, Lord, gabayan mo ako sa exam na to na makapasa ako. Diba? Paano ka makakapasa? Wala nang ipapaalala sa'yo si Lord kasi hindi ka nag-review. So pinapaalalahanan tayo na lahat na nagtitiis, yung mga bagay na yung kaaway in-offer sa Kanya, talaga naninindigan ka sa pananampalataya mo, pagpapakita yun na pagtalikod sa kasalanan. Hallelujah! Kaya huwag kayong mabahala kung may mga bagay kayong talagang Lord, talagang konti na lang Lord, ang hirap na ako Lord, pero nagtitiis ka, ginagawa mo yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi pa, sa 1 Peter pa rin, 1 and 2, sa 2 na to, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. So kapag nagtitiis tayo, na pagtalikod sa mga kasalanan na yon, namumuhay tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Bakit? Lagi nating tandaan ang pagnanasa ng laman ay mga makamundong material na bagay. Lagi nating tandaan ang pagnanasa ng laman ay hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagnanasa ng laman ay hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Ang pagnanasa sa laman ay nakakawala ng focus mo kay Lord. Hallelujah! Kapag yung commitment mo, yung focus mo kay Lord ay bahagyang nawala, maaring dahan-dahan ka na rin nasa kumuloy. Pero kapag malinaw sa'yo na buong kalooban ng Diyos ay nagagawa mo habang yung mga bagay na to ay nagagawa mo, ibig sabihin na sa tamang lakaran ka pa. Hallelujah! At hindi sa pagdanasa ng laman. So, balik tayo sa pinakaunang verse natin. Sa last verse natin, ito na yung last na verse natin ngayong hapon na ito. Sabi sa atin, ang Diyos ng lahat ng biyaya, at ang sarap pakinggan nito, no? Ang Diyos ng lahat ng biyaya, lahat, ibig sabihin, wala siyang pinipili. Lahat. Ang siyang tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Tandaan mo na ang Diyos yung tumawag sa atin. Hallelujah. Ang church, lagi natin tandaan, kaya may church kasi binuo ng Diyos. Tayo ay mga lingkod lang ng Diyos na sa pagmamahal sa Kanya kaya nandito. Pero ang church ay binubuo ng Diyos. Hindi ni pastor, hindi ng mga leader, hindi kung sino man sa Diyos ito. Diba?
So, ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo, tinawag tayong lahat sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging ganap, magpapalakas at magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo. So, lagi mong tandaan na bilang manggagawa or sumusunod sa Panginoong Hesus, lahat tayo ay maghihirap sa maikling panahon. Pero ang Diyos, si Jesus din yung magbibigay sa atin ng ng magpapalakas, magbibigay ng kakayanan sa ating magpapatatag. And kahit na gaano kung naramdaman yung pagod nyo ngayong week, pero nandito kayo ngayon, isang bagay yan na patuloy nating binibigay yung buhay natin sa Panginoon. Hallelujah! Kahit nasugatan tayo, kahit na ang daming nangyari sa buhay natin, pero ang Diyos pa rin yung pinilalapitan natin, glory to God pa rin sa buhay natin. Hallelujah! Purihin pa rin ang Diyos sa buhay natin. Kasi wala tayong ibang mapagkukunan ng lakas, kundi ang ating Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sabi sa 4:12-13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So dito, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas. So, una daw tayo magtaka, bakit ka ba nagkakaproblema ng ganyan? Bakit mo napagdadaanan yan? Huwag ka na magtaka. Hallelujah! Parang, ang bago-bago sa'yo na nagkakaproblema ka, di ba? Parang, ngayon ka lang sinubok ng ganyan. Pero sa kabila ng lahat ng problema na yan, huwag kang magtaka sa pagsubok na iyong dinaranas na para bang hindi pangkaraniwan. Pag sinabing hindi pangkaraniwan, parang kakaiba to, biglaan to, hindi to madalas na nangyayari. Pero, sabi nga sa 13, sa halip, magalak kayo. Di ba grabe, no? Hindi na nga pangkaraniwan yung pagsubok, pero sabi ng Panginoon, magalak kayo. Parang, Lord, matutuwa ba kami na namumroblema kami? Matuwa ba kami na may mga problema kaming hinaharap? Hindi. Ngunit, ang isipin mo, magalak ka sa iyong pakikibahagi. Ibig sabihin, sa lahat ng mga problema yung pinagdadaanan mo, nakikibahagi ka sa paghihirap ni Jesus Christ. Hindi ka namumroblema lang, wala lang, trip lang. Talagang, ganyan talaga yung buhay. Hindi. Pinagdadaanan mo yung mga pagsubok na yan, kasi nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo. Hallelujah! Kasi wala namang Kristiyanong hayahay. Walang Kristiyanong hindi sinusubok yung pananampalataya niya. Walang Kristiyanong hindi inuuga yung pananampalataya niya. Lahat para maging totoo yung ating pananampalataya. Nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo sa mga problema niyan. Banggitin mo nga sa sarili mo, nakikibahagi ako sa mga paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang iyong kagalakan kapag ka nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Kapag napagtagumpayan mo yan, yung mga problema na yan, nakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon, di ba ang saya sa piling? Na Lord, totoo ka, buhay ka, makapangyarihan ka. Hallelujah! Di ba ang sarap sa piling na napagtagumpayan mo yun, na nakita mo na yung gabay ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nakita mo sa buhay mo. Na hindi ka lang namumroblema, pagkatapos ng problema yun, walang nangyari. Kumbaga, pagtapos ng mga suliranin na yan, mga problema na yan, lumalim yung pananampalataya mo sa Diyos, di ba? Lumaki yung pagtitiwala mo sa Diyos, di ba? Nakita mo na mahal ka ng Diyos, nakita mo mabuti ang Diyos sa lahat ng bagay na yun. Hindi ka na problema kasi talagang problema ka lang. No, lagi mo tandaan
na kaya mo na naranasan yung mga bagay na yan kasi nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo sa lupa. Hallelujah. Itatak mo sa isip mo yan na every time na sinusubok yung pananampalataya mo, may problema ka, may umaagaw sa commitment mo, sa focus mo kay Lord, itatak mo sa isip mo na nakikibahagi ako sa paghihirap ng Diyos. Kaya kailangan kong harapin to, kailangan kong mapagtagumpayan to, kailangan kong tanggalin o iwasan yung mga pagnanasa para masunod yung kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Lagi mo tandaan, kapatid. Lagi mo tandaan na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang financially, materially, kundi pati yung pananampalataya na meron ka, pagtitiwala mo sa kanyang biyaya yan ng Diyos. Yung katatagan mo, yung magandang kalusugan mo, lahat yan ay biyaya ng Diyos. At bilang Kristiyano, lahat tayo ay tinawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ibig sabihin ng walang hanggan, patuloy tayo na magtiis, maghirap, hanggang nabubuhay tayo sa lupa. Hindi matatapos ang mga suliranin natin dito sa lupa hanggang nabubuhay tayo. Hindi mauubos ang problema na yan, hindi mauubos ang mga tentasyon na yan, hindi mauubos ang mga tukso na yan. Kasi, tinawag tayo para sa walang hanggang kaluwalhatian. Dahil bilang mga tagasunod ni Jesus dito sa lupa, kailangan nating panindigan hanggat nabubuhay tayo, hanggang sa bumalik siya sa ating mga pananampalataya. Hallelujah. Walang sukuan to. Walang try and error dito. Wala itong, pahinga muna ako. Ano't ano man ang sitwasyon mo, kailangan mo magpatuloy. Hindi dahil hindi mo na kaya, hindi dahil wala ka ng lakas, kundi dahil tinawag ka ng Diyos upang makibahagi sa Kanya. Hallelujah! Tanging ang makakatulong lang din sa atin ang ating Panginoong Hesus. Pero pinapaalalahanan din tayo na yung mga paghihirap nating dinadanas ay pakikibahagi natin sa Kanya. Kaya ano't anuman ang sitwasyon natin, ng ating pananampalataya, ng ating pamumuhay dito, patuloy nating sikaping magpatuloy para sa Panginoon. Huwag tayong huminto, huwag tayong mapagod sa mga paggawa ng kalooban niya. Talagang igapang natin kung kailangan yung pananampalataya natin. Talagang, kumbaga, makibattle tayo na, Lord, patatagin mo ako, palakasin mo ako, kasi tutulungan ka ng Diyos. Tayo lahat at kantahin natin yung huling kanta. Natawagin ko yung music team. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kung yung mga taong matuwid nga ay napakahirap maligtas, paano pa kaya yung mga makasalanan? And sabi sa 19, kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Basahin pa natin ng isang beses. Ang sabi dito, kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Panginoon, marami pong salamat dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Lord God. Lord, hindi man namin aktual na nakita, Panginoon Lord God, yung mga sugat mo, Panginoon, yung mga pako mo, Panginoon Lord God. But Lord, alam namin, Panginoon, lahat ng naranasan mo, Panginoon Lord God, ay para iligtas kami, Panginoon Lord God, sa kapahamakan, upang mapatawad ang aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na sumasablay kami, Panginoon, nagkukulang, Panginoon, nawawala, Panginoon Lord God. But Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinatanggap, Panginoon. Patuloy kaming may kalayaang lumapit sa iyo, Panginoon, kailanman at kung saan man, Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord God, na
susubukin pa ang aming mga katatagan, ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Susubukin pa ang aming mga commitment, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Lord, sa mga panahong susubukin kami, Panginoon, kung gaano ka namin kamahal, kung gaano ka namin kaya ipaglaban, Panginoon, nawa, Panginoon, magampanan namin, Panginoon, ang pagiging isang tao, Panginoon, na nananampalataya sa iyo, na ginagawa ang kalooban mo, Panginoon. Lord, maraming bagay kami pinagkakabalahan, Panginoon. Maraming bagay kami ginagawa, Panginoon, Lord God. At some point, Panginoon, binibigay namin yung effort namin, Panginoon, Lord God, yung oras namin, Panginoon, sa mga bagay na nakakaligtaan namin, Panginoon, na ikaw dapat, Panginoon, na unahin namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Salamat dahil may pagkakataon pa kaming bumalik sa iyo, tumalikod, Panginoon, Lord God, at baguhin ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, na hindi mo kami inayaan, hindi mo kami pinapabayaan na mahulog, Panginoon, sa mga patibong nagawa ng kaaway, Panginoon. Still, nandiyan yung pagdisiplina mo sa amin, Panginoon. Nandiyan yung pagpapaalala mo na, anak, lumilihis ka na. Anak, ang dami mong ginagawa. Anak, masyado ka nang abala sa mga bagay-bagay na hindi para sa akin. Anak, busy-busy ka sa mga bagay na naaksaya mo yung oras mo, yung panahon mo, pero hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa akin. Lord, salamat dahil pinaparealize mo sa amin na kailangan namin baguhin ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isip, kung talagang tunay at gusto namin ipakita na, Lord, mahal ka namin. Lord, alam namin yung aming pagsunod sa iyo, may kaakibat, Panginoon, Lord God, na sakripisyo, pagtitiis, maghihirap, Panginoon. But Lord, tulungan mo kami na kaya namin magtiis, maghirap, Panginoon, Lord God. Alang-alang sa pananampalatayang dala-dala namin, Panginoon, Lord God. Alang-alang sa pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami mas manaig sa amin, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, kumpara sa mga pansarili naming kapakanan. Pagdanasan ng aming laban, Panginoon, na gusto namin gawin, Panginoon, Lord God, na wala na sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Kung lulubog, litaw kami, kung minsan malakas kami, kung minsan mahina kami, kung minsan gusto namin ayusin ang aming buhay, minsan wala kaming gana, kung minsan abala kami sa mga aktibidades, Panginoon, Lord God, na para sa iyo. But Lord, minsan abala kami sa mga activity, Panginoon, na hindi para sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, minsan nagbabago-bago yung laman ng aming puso, Panginoon. Minsan ramdam na ramdam namin ang iyong presensya. Minsan, Panginoon, ang layo namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Minsan pakiramdam namin nagagawa namin ang iyong kalooban. Minsan hindi, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging stable, Panginoon, yung puso namin sa iyo, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon, Lord God. Hindi lulubog, lilitaw, Panginoon, na tuloy, at nagpapatuloy, Panginoon, Lord God. Kahit gaano kahirap, ano bang pagtitiis ang kailangan namin danasin, Panginoon, Lord God? Nawa, Panginoon, huwag kang mapagod, Panginoon. Naalalayan kami, Panginoon. Huwag kang mapagod, Panginoon, Lord God. Disiplinahin kami, paalalahanan kami, Panginoon, Lord God. Lord, napapagod, Panginoon, yung aming mga pisikal na pangangatawan. Dahil sa mga responsibilidad, Panginoon, dahil sa mga pangangailangan namin, Panginoon. But Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na makita ka bilang aming Diyos na pinaglilingkuran. Na ang lahat ng aming kabalisahan, Panginoon, ay kaya namin ibigay sa iyo at malinaw, maayos ang aming pag-iisip, Panginoon, tungo sa kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, wala kaming ibang itinataas kundi ikaw, Panginoon namin Jesus. Wala kaming ibang gustong paglingkuran. Wala kaming gustong ibang makilala, Panginoon. But Lord, dumadaan kami, Panginoon, Lord, sa mga sitwasyon na ang hirap ipaglaban ng aming pananampalataya. Ang hirap ipaglaban ng aming mga pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dumadaan kami sa mga pader na ang hirap. Oh Lord God, nakikita mo, Panginoon, yung aming mga puso't mga buhay, Panginoon. Lord, minsan, Panginoon, Lord God, ay take for granted ka namin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ay silosong Diyos, Panginoon. But Lord, sometimes, Panginoon, Lord God, nagkukulang kami, Panginoon, sa discernment, Panginoon. Nagkukulang kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nagkukulangan kami sa pakiramdam, Panginoon, na Lord, para pa ba ito sa'yo? O para na lang ito sa sarili ko, Panginoon, Lord God? Lord, dagdagan mo, Panginoon, yung mga nagkukulang na nilang pananampalataya, Panginoon. Dagdagan mo yung mga kulang na nilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, gumawa ka ng himalat kababalaghan sa mga nagdududa sa kapangyarihan mo, Panginoon.
Mag-provide ka, Panginoon, ayon sa aming mga pangangailangan, Panginoon, na hindi na namin hanapin sa kung ano-ano mga bagay, mga paraan, upang kami, Panginoon, makasumpong ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na totoo at wala nang iba, Panginoon. Wala na kami nakikita ibang buhay na Diyos, Panginoon. Wala na kaming ibang sasambahin kundi Ikaw lang, Panginoon. But Lord, minsan, napakahirap, Panginoon, ipaglaban ang aming pananampalataya dahil nagtatalo, Panginoon, ang spiritual na aspeto at physical naming mga kagustuhan, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil wala nang ibang makakatulong sa amin, Panginoon. Hindi namin kayang isalba ang aming mga sarili, Panginoon. Kundi Ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Lord, sabi nga sa iyong mga salita, Panginoon, Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord God. Lord, mga pangako ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na panghawakan namin, Panginoon, na kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kami bibitaw sa mga pangako mo, Panginoon. Kahit anong mangyari, Panginoon, Lord God, ay hindi kami magdududa sa iyo, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, magtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, nasasaktan kami, Panginoon. Ang dami, Panginoon, pumapasok sa mga isip namin, Panginoon, sa mga puso namin. Lord, di namin minsan alam ang gagawin, Panginoon. Nagdidisip na pala kami ng kaaway, Panginoon, Lord God. Ngayon, Diablo pala, Panginoon, dahan-dahan ang pinapasok yung buhay namin. Lord, nawang, Panginoon, Lord God, ipakita mo sa amin, Panginoon, kung saan yung entry point ng kaaway, Panginoon, upang masirado namin yung mga pinto na yun, Panginoon. At Lord, sa pagsirado ng mga pinto na yun, magbukas ka ng pinto, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagbukas nun para sa aming sarili, Panginoon, na hindi kami, o hindi yung kaaway, Panginoon, bagay ikaw ang Diyos na nagbukas ng pinto na yun, Panginoon, Lord God, para sa aming kapakanan, Panginoon. Lord, we surrender, Panginoon, lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Pati sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin alam na kailangan pang surrender. Lord, buksan mo ang aming mga espiritual na puso, isipan, Panginoon. Espiritual na pangunawa, Panginoon, Lord God. Na Lord, kung nakikita mo kami ngayon, Panginoon, Lord God, masasabi mo na, Lord, kami tunay na anak mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Wala kaming ibang gusto may taas, may dakila sa buhay namin kundi ikaw, Panginoon. Kaya tulungan, samahan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Kantahin pa natin ang huling beses yung chorus. Exalted now in the heavens, as if glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as if glory fills this place.
Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, sapat ang banal na takot ng bawat isa, Panginoon. Kung baguhin namin ang aming mga sarili, Panginoon. Nawa, Panginoon, sapat at mayroon kaming banal na takot sa iyo, Panginoon, na gumawa at talikuran ng mga makasalanang bagay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sapat ang presensya mo sa amin, naramdam namin, Panginoon, na hindi kami malilinlang ng kaaway, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sapat, Panginoon, magkaroon kami ng banal na takot upang maging malakas sa aming pananampalataya at paninindigan, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa na dala-dala namin yung presensya na ito, Panginoon, na hindi lang to emosyon, hindi lang to feelings, Panginoon, Lord God, but ito, Panginoon, ang gabay ng Espiritu Santo sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na sa mga araw na darating, Panginoon, buwan, taon, Panginoon, na hindi mawala ang fire sa heart namin, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, Lord God, ng paninindigan ng pundasyon, Panginoon, dahil may banal na takot kami sa iyo, Panginoon, at dahan-dahan namin nililinis ang aming mga buhay, Panginoon, upang, Panginoon, Lord God, ang kaluwalhatian mo ay magliwanag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, Lord God, ang bawat isang narito, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, Lord God, na makita sa amin, Panginoon, na maging ilaw at asin kami, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Saan man kami naroon, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Lord, nawang, Panginoon, huwag kang malingat sa amin, Panginoon. Lagi mo kaming samahan, Panginoon, Lord God, na kahit saglit, Panginoon, Lord God, ay hindi kami mawalay sa inyong presensya, Panginoon. Kahit na saglit, Panginoon, hindi namin makalimutan, Panginoon, na naglilingkod kami sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon, Lord God. Na itatak mo lagi sa aming puso't isipan, Panginoon, Lord God, na namatay ka para sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord God, na dapat kang purihin at sambahin, Panginoon, tulad ng mga inawat naming mga kanta, Panginoon. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng kasiyahan ng aming mga puso, Panginoon, na hindi maibibigay ng material na bagay, Panginoon. Kagalakan, Panginoon, na kahit anong mangyari, Panginoon, hindi namin ipagpapalit ang aming pananampalataya, Panginoon, Lord God. Samahan po kami, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Lord God, patuloy namin binabalik lahat ng papurit pa sa salamat sa inyo lang, Panginoon, ang wala ng hanggan, Panginoon, Lord God. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.